Isang magandang umaga na naman sa ating lahat mga Koragon. So nandito na naman tayo, ang inyong lingkod, AJ1A, AGA, Gerard A. Ang inyong kaoragong soldador, mentor, at inyong kabakal. So kung bago pa lamang po kayo sa YouTube channel na ito, please huwag lamang po kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video ito para may ma-share din tayong mga pagkatuto sa ibang katulad nating mga kabakal out there. Right? So ngayong umagang ito po, ang pag-uusapan naman po natin at bibigyan natin ng kaunting pansin ay kung papaano tayo mag-prepare o maghanda ng ating hihinangin. Ito po ay yung tinatawag na pellet welding. So sa pellet welding po, ang gagawin po natin, so sa activity ito, sa pagsasanay na ito, so dapat po ay pumutol tayo ng bakal na ang haba ay yan 8 inches, ang lapad niya ay 2 inches at ang kapal niya po ay 3/8. Yan. So yan po yung material natin. Dalawa po nito. Yan, dalawa nito. At saka isang 8 inches ang haba, 2 inches ang lapad, 3/8 din ang kapal. So yan po ang materyales na gagawin natin. Bago po tayo magsimula ng ating activity, ano po ba ang mga kailangan natin ihanda at gamitin bago tayo makapag-tacking. Yan. So ang gagawin natin ngayon ay tacking lamang po. So tuturuan ko kayo kung ano ang tamang pag-tacking ng ganitong material at activity. Alright? So, una-una, syempre, dapat meron kayo welding machine. So, pwede naman po kung kayo ay nandoon na sa welding booth, so doon na lamang po. So, ito na lamang po yung mga kailangan nating ihanda. Syempre. So, dapat meron tayo portable disc grinder. So, para po malinisan natin kung ito po ay may mga kalawang-kalawang o ang materialis natin ay may mga uneven surfaces or edge na pwede nating padaanan ng konti ng grinder. Then, syempre, yan. So, syempre, pag may grinder, laging may face shield. Yan. Face shield. Then, syempre, pag maghihinang tayo, meron dapat na either it is conventional or itong auto darkening welding helmet. Then, syempre, meron tayong chipping hammer para matitingnan natin o makikita natin kung tama yung ating output or tama yung paka-welding natin at pakahinang. Okay. Then, syempre, meron tayong electrode. So, sa electrode po, pwede po tayong gumamit ng E6011 or E6010. So, depende po yun sa WPS natin or di kaya depende po yun sa nire-require ng instructor natin. So most of the time ang sa akin pinapagawa ko is dahil mga beginner pa lang naman yan, so ang ginagawa natin is E6013 kasi mas madaling hihinang at hindi siya masyadong manikit. Pero kung medyo okay na ang inyong pulso at medyo magaling ka na manipulate at mag-control, so pwede na po tayo doon sa E6011. So wala naman pong kaso yon, so depende lang naman po yon kasi sa ating WPS or sa instruction natin, so pwede pong either dyan sa dalawa, yung 13 at saka 11. Okay? So syempre, minsan yan, hindi din maaalis yung ating file kung sakaling meron tayong hindi available yung grinder natin. So sa file tayo pang linis ng mga edges natin. Alright, so ngayon ipiprepare na natin yung ating material. Okay, so pag prepare ng ating material, so kailangan so dahil may kalawang, so pwedeng linisan muna natin siya para dumikit yung ating rod. Kung gusto nyo naman na kahit makalawang is
di na ninyo masyadong lilinisan masyado, yan. So pwede tayong gumamit ng E6011 kasi alam niyo naman ang E6011 ay napakaganda kahit merong mga oil siya o mga contaminants or kalawang, so dumidikit pa rin siya, ano. So ngayon lilinisan natin muna. So papakita ko sa inyo ano po. So kung paano ginagawa yung by the way pala po, itong gagawin natin, isang material lamang siya. Yan. So isang piece lang pero all position na po siya, ano. So nandito na po yung 1F, 2F, 3F hanggang 4F na testing natin, ano po. So yun po yung pag-aaralan at i-accomplish ng ating mga trainees para makapunta naman sila sa susunod na activity, which is the groove, ano po. Okay, so grinderan muna natin ng konti. So ito na mga Koragon, so nalinis na natin. So ang susunod natin gagawin ay piprepare natin to, yan, ganyan. So ipapatong natin to ganito. Ganyan. Then hihinangin natin. So patungin lang natin dito ng bakal para hindi siya gumalaw. Yan. Then we're good to go na. So pwede naman hawakan, ano. Pero kung hawakan mo yan, so situate lang na hindi ka susunog. So may gloves ka naman, pwede mong hawakan dyan, pak. Then, sword naman is dito sa kabila. So ang gagawin natin, hihinangin natin dito sa kabila, then dito sa kabila. So ang purpose nun, kasi pag maghihinang na tayo, pupunta na tayo doon sa first position, ang unahin natin yung walang tacking. So para hindi siya mag-distort, hindi siya kakabig doon sa kung saan walang tacking, dapat doon tayo mauna, ano? Kasi alam mo naman, umiinit, di ba? So pag umiinit, so magdi-distort yan papunta doon kasi wala ditong tacking. So ang kailangan dito tayo mauna, maghinang para may suporta tayo dito sa likod. Ano, may tacking tayo. Okay, so subukan natin. So una, sa pag-set ng current natin, so alam na natin ano doon sa mga unang lesson na binigay natin. So sa pag-set ng current, so kailangan alam mo kung gaano kakapal ang bakal mo, anong material mo, din ano yung isi-set mo o ano yung electrode na gagamitin mo. So ngayon ang gamit natin ay E6013. So isi-set lang po muna natin yung rod ang machine natin ng nasa 70 to 80. So maganda na po ang tunaw nun kasi tacking lang naman ang gagawin natin. So pwede ka pa namang tumaas dyan sa 80 hanggang sa 100 kasi tacking lang naman siya. Hindi tayo magpo-full wheel. Pero kung mag-full wheel din na tayo, mag-root pass, halimbawa, tapos sa root passing is 11 ang gagamitin natin. So medyo dapat mababa kasi ang current requirement ng E6011 is mababa compare sa E6013, lalong-lalo na pag sa root pass pa lamang siya. Okay? Okay mga Koragon, so ito ang unang step natin para gawin natin yung activity ito, which is yung pag-tacking sa ating fillet. Ano? Ito yung preparation of tool materials and fillet position. Ano po? So, all position po ito. So, yan. Tatacking muna natin siya dito at saka dito gamit ang E6013 na welding rod. Then, ang current setting natin ay 97. Yan. So, pwede naman yan tumaas ano, kasi tacking lang naman hanggang kasi gusto natin na yung tacking natin is luto at saka mag-penetrate siya doon kasi nga sabi ko is E6013 yung gamit natin. Kung E6011 ito is kahit mababa ng 97 kaya itong mag-penetrate ano kasi alam naman natin ang characteristic na E6011. So ngayon, wewieldingin natin itong ano natin, activity natin ano. So itatak muna natin dyan.
ihinang na natin yung magkabilaan, yung ito at saka yan. So iingatan lang natin na hindi siya magkaroon ng inclusion or ng wormholes kasi ang hirap pagka 13 ang ginagamit natin. So dito naman sa kabila ay gagamitin natin ay 11. Yung 6011 na welding rod ang gagamitin natin. So papantay lang natin dito. Yan. Tapos dito din. So kung saan tayo naghinang dito, so dito sa kabila, dito naman sa kabila, dito, kumbaga dito naman sa kabila, hindi na doon. So dito tayo maghihinang kasi kanina dito tayo naghihinang. So dito naman tayo sa kabila. Ayan, kompleto na ang iyong test piece. So, yan, kita nyo naman, dito tayo naghinang kanina, dito sa apartment ito, dito. Tapos ito namang isa ay dito naman sa kabila. So, para maiwasan natin yung pag-distort ng ating material. Ano po? So, yan. Ganito din sa kabilaan po yan. So, ang size ng tacking natin ay hindi lang lalagpas ng ½ inch. Yan. Then, pwede na tayong magsimula ng activity natin, which is the fillet all position. So, sa susunod na mga videos natin ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ginagawa yung fillet. So, bibigyan ko lang kayo ng introduction tungkol dito sa gagawin natin, sa picture na gagawin natin. Yan. So, halimbawa, kung yan, ito na yung material natin para sa all position. Kung nandito yung tacking natin, yan, kung nandito yung tacking natin, so dapat maghihinang tayo dito sa kabila. Para may puwersa na hindi siya magde-distort papunta doon. Ano po? So hindi siya masyadong magdi-distort papunta doon. So yun ang magiging natin. At saka ito naman magiging backing na rin natin. So ito, usually preparation na din natin ito para sa susunod na mga position na gagawin natin. Yun. So pag flat position, so nakaganyan yung bakal natin. Yan. Then maghihinang tayo ng yan, root pass, hot pass, fill pass, and capping. So yan hanggang sa tapos natin. Then pag horizontal naman is nakaganyan yung material natin. Yan. Nakaganyan yung material natin. Tapos dito naman tayo maghihinang. Nakaganyan. So always 45 degrees. So tuturo ko din at i-introduce ko yan sa inyo. Then pag naka-vertical tayo, nakatayo. Then simula sa baba, pataas. Yan. Hanggang sa capping din yan. Root pass hanggang capping. Then pag naka-overhead naman tayo, yung horizontal natin, yung horizontal natin kanina, yung horizontal natin is nakaganyan, tapos dito tayo maghihinang. So sa overhead, parang yung horizontal babaliktarin mo lang. So ganyan. So ganyan. Babaliktarin mo lang, horizontal yung ganyan, overhead yung ganyan, din dito ka maghihinang sa ilalim. Ano po? So, yun. So, yun mga Kuragon. So, sana ay may natutunan na naman tayo sa panibagong araw na ito. So, sana po ay yung mga trainees natin ay madaling makuha yung activity ito para sa susunod nating activity is mabilisan na ang pacing natin. So, ulitin po lang natin. Yung ginawa po natin ngayon ay isang 3 piraso na material or bakal na ang sukat ay 2 pirasong 1 inch by 8 inches na 3/8 ang kapal. Then isang piraso na 2 inch and 8 inches ang haba. Then ang kapal niya ay 3/8 din. Then ginawa po natin siyang ganito, cross style.
So ito po ang purpose po nito ay para sa fillet all position. So kanina sinabi natin is yung flat, horizontal, vertical, and overhead. So ito po yung magiging practice natin and preparation for group welding or di kaya depende po doon sa thread test. Sa thread test pinapagawa din po ito. Ano po? So, yon para meron tayong idea. Yan. Ang ginamit po nating rod ay dito sa isang parte ay 13 is 60-13. Then dito naman sa isang parte is 60-11 para po ipakita sa inyo kung ano ang pagkakaiba nila. So usually, ang pagkakaiba nila pagka is 60-13 at fillet ang application mo. So medyo mahirap kasi may singit siya. So pagka madumi ang iyong bakal at saka yung manipulation natin is medyo naninibago tayo at medyo mahirap. So nagkakaroon siya ng wormholes at inclusion. So ang hirap padikitin both sides. So kailangan taasan mo yung karet mo para tunawin siya both sides. Ano pa? Yan. Sa 11 naman, so napakaganda kasi hindi ka mamumroblema kung madumi man or makapal ang bakal mo kasi itutok mo lang 45 degrees doon sa ano mo, sa singit na yon, dito sa singit. So yan, magtutunaw siya basta naka 45 degrees at kaya mong i-manipulate, kayang-kaya at napakaganda ng tunaw. Yon. Okay, so hanggang dito na lamang po siguro ang video ito. So sana po ay abangan po natin yung pag-perform natin ng mga position na ito. So bibigyan ko din po kayo ng mga susunod na video tungkol dito. Yan, so tatapusin ko na ang video ito. So maraming salamat po and shout out sa ating mga subscriber. Ano po, so malapit na po tayo mag 6,000. So maraming salamat po sa pagsuporta kahit po wala na tayong AdSense at wala na tayong monetary value na kukuha. So again, so sana po ay suportahan nyo pa rin ako at ginagawa ko pa rin po ito para sa mga kasama nating mga kabakal at mga trainees natin na gustong matuto at mga hobbyists natin na kabakal. Okay. So hanggang dito na lamang po ang video ito. Maraming salamat again. Ito po ang inyong Kauragon, ang inyong likod, AJ1A, EGA, Gerard A. Ang inyong Kauragon, welder, soldador, mentor, and kabakal. So maraming salamat po. Godspeed. Bye!